Sino ang mag-aakalang ang musika nilang paloko-loko ay siseryosohin at magbibigay karangalan pa sa ating bayan? Matapos silang manalo sa MTV Asia Viewers' Choice Awards, atin pong kilalanin ang mga kabataang miyembro ng parokya ni Edgar at subukang makisabay sa kanilang kakaibang musika. Ang bandang parokya ni Edgar ang kinikilalang nagpasikat sa kantang Harana. Sino ba tong mukhang gago? Pero alam nyo ba na bago pa man pinatanyag ng parokya ni Edgar ang Harana, ay matagal na itong inaawit 10 taon nang nakalilipas. Isunulat ni Eric Yaptangco ang kantang Harana noong 1989 nung siya ay nag-aaral pa sa Ateneo de Manila University. We were a political party. We were a group of friends. Mahilig kami kumanta. Tapos nangaharana kami. Literally, nangaharana talaga kami. We'd go to Antipolo, sa isang malayong lugar doon. Tapos may kandila, may wine, kompleto. Ayon kay Eric, pangharana lang talaga ng barkada ang love song na Harana, kung kaya't hindi na niya naisipang i-release ito commercially. Ni sa panaginip, hindi inakala ni Eric na sisikat ng ganito ang kanyang munting komposisyon. Lalong-lalo na nang manalo ang parokya ni Edgar sa MTV Southeast Asia Viewers' Choice Awards gamit ang kanyang obra maestra. Natutuwa siyempre. Dream eh. Maski pa paano. It's a nice feeling na partly unexpected siya. Sa tulong ng kanta ni Eric, isa na namang grupo ng mga Pilipinong musikero ang nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Parokya ni Edgar, Harana. Well, hey there, everybody! We're Parokya and Edgar. We would like to thank you all! Mahigit 4 na taon na si Chito dito sa UP College of Fine Arts kung saan kumukuha siya ng visual communication. Kapansin-pansin na maraming nakakakilala kay Chito. Siga siya, sinisindak niya lahat ng freshman eh. Magulo. Nagsisimula na away. Hindi, nagsisigaw lang siya dyan. Nagsisigaw? Tapos hindi naman takot sa akin mga estudyante, natatawa lang eh. Walang tao dito walang hindi nakakakilala sa kanya. Sobrang hirap magklase kasi yung mga kabanda ko kahit iba sa kanila hindi na pumapasok. Nahirapan pa rin sila yung time nila with i-balance with family tas banda. Sa kabila ng sikip ng schedule sa parokya, nakukuha niya pa ring pasukan ang kanyang mga subjects. Nagkataong walang klase ngayong araw si Chito, kung kaya't nagyaya na lamang siya sa kanilang bahay. Dito ko nakilala si Fishy, ang alagang isda ni Chito, at si Snakey, ang ahas na boa constrictor na matagal na niyang inaalagaan. High school pa lamang sina Chito sa Ateneo de Manila nang simulan nila ang pagbabanta noong 1993. Ani Chito, nagsimula lamang sa patrip-trip ang kanilang pagja-jamming. Akalain mo ba na siseryosohin kayo ng ganito? Hindi talaga. Kasi kami hindi namin talaga tinitake seriously. So, mas lalo na nasiseryosohin kami ng tao, parang ganun. Consistent honor student mula sa elementarya hanggang high school ang tumatayong leader ng banda. Hindi matatawaran ang pagiging malikhain ni Chito na siya ring sumulat ng karamihan ng mga kanta sa 4 na album ng parokya. Susulat ng kanta, wala talagang iniisip kundi yung matapos kung ano kaya nakakalabasan nito. Basta tatry ko, magsimula ako sa idea. Subukan ko ngayon kunin yung flow. Susulatin ko yung kanta using a guitar lang, tsaka ako. Bagamat ang estilo at tema ng mga kanta ng parokya ay tungkol sa pagtitrip o pagbibiro, kadalasan ay napapansin ng banda sa kanilang mga kanta na may seryosong mensahe. Ang kantang Buloy ay base sa tunay na buhay ng isang kaibigan ni Chito na may suicidal tendencies. Matapos isulat ni Chito ang kanta, tinuluyan ni Buloy ang papakamatay. Kasi lahat ng kanta na yun, feeling ko napaka-personal Sobrang personal Parang nagtataka nga ako kung ba't nag-hit ang personal experience Parang gano'n. Pero kasi pag gumawa ka naman ng hindi personal na kanta, pangit na rin yun. Hindi rin, feeling ko, pag gumawa ka ng kanta just for the sake of coming up with a song, wala alam ng tao yun na badu yun kahit gaano kagaling yung paggawa mo
Sa bahay ni na Bowie nagaganap ang mga jamming sessions ng parokya. Ayon kay Bowie, nung high school pa lamang sila Chito, mahilig ng mag-rap ang vokalista. Mabilis siya magsulat ng, mag-invento ng rap. Kaya, May naalala ka ba? Na, yeah, like, anong mga, like, ng mga rap niya, Andrew influence. Tulad ni Chito, umaapaw din sa mga idea itong si Bowie. Subalit ang kanilang mga idea at konsepto ay madalas iambing sa bandang kanila rin namang hinahangaan, ang Eraserheads. Siguro kaya kami na sa Eraserheads dahil yung Eraserheads nagsimula rin sa kalokohan lang eh. Their lyrics were like plain, barkada songs, jamming talaga. Hindi naging mahirap ang pagbabanda para kay Vinci dahil aniya, hindi naman malayo ito sa kanyang personal na buhay. Kami kasi hindi kami huminto kung daw pag break. Pag may break sa shooting, parang dire-diretso pa rin kami, naglolokohan, tatawanan, ganyan. Suporta ang kailangan ng isang nagsisimula pa lamang sa industriya ng pagbabanda at yun naman ang buong ibinigay ng pamilya ni Vinci. di ba mahirap maging rock mom? Not really because it's something that Vinci loves. So I just tell him na huwag niyang kalimutan yung studies niya. More on siya eh, yung mga tipong pizza pie, yung mga kinakanta niya. Hindi siya pambuloy. Si Gabriel ang tinaguriang The Elephant Man dahil sa hilig nito sa elepante. May koleksyon ito ng iba't ibang klase ng elephant mula sa kanyang snow elephant hanggang sa long-nosed elephant. May espesyal na kahulugan ng dampuhalang hayop para kay Gab. Subalit kung ano ang inilaki ng paborito niyang hayop, yun naman ang ikinasimple ng kanyang tingin sa sarili. Hindi. Tingin mo sa sarili mo rockstar ka? Oo. Ano naman? Oo? Hindi. Wala, tingin ko, tao lang ako na mahawak ng gitara sa may banda. Si Gab ang tinuturing na pinakamasayahin at malakas magpatawa sa grupo. Ito'y hindi dahil sa kanyang pisikal na kanyuan, kundi dahil sa kanyang kakaibang sense of humor. Ewan ko, siguro dahil sa upbringing ko. Kasi yung magulang ko, sila? Siraulo. Siraulo. Hindi, nakakatawa sila, mabilis sila mag-isip eh. Kami ni Bowie yung basically marunong sa instrumento eh. So kami nag-aareglo ng mga kanta namin. Tapos sobrang siya, nakakatawa rin. May degree mula sa UP College of Fine Arts si Darius, kung kaya't di gaanong umaasa sa kanyang pagkita mula sa musika. Subalit ayon sa kanya, sa kasalukuyan, sa parokya muna nakatuon ang buo niyang atensyon. Tulad ni Gab, meron din koleksyon si Darius pero action figures naman ang hilig niya. Kung action figure ka, sino ka? Ako siguro si Bruce Lee. Patiin mo ka. Pamangkin si Dindin ng sikat na manganganta noong dekada 70 na si Tilly Moreno. Maliban sa musika, mahilig din siyang maglaro ng PlayStation. Dati sobrang madalas talaga, nung bago lang, yung parang halos everyday, kita kami para lang mag-PlayStation. Kahit na walang gig, pupunta lang kami kila Chito, mga ganun. Dami nga eh. Talaga? Sana? Ang hilig ni Dindin sa mga computers ay nauwi sa pagdedesign ng mga simpleng websites. Pero sa kabila nito, nasa pagbabanda pa rin ang konsentrasyon ni Dindin. Pero ayon sa kanya, tulad ng iba pang miyembro ng parokya, hindi naman niya siniseryoso ito. Hindi rin kami nagsiseryoso. At the same time, parang we enjoy what we do. That's why parang we get to go to different places na we've never been before. It's libre pa, tapos babayaran pa kami. Tanggap man ng bandang parokya ni Edgar o hindi, mahirap nilang maikakaila na isa na sila sa mga sikat na banda ngayon sa industriya. Makikita ito sa benta ng nauna nilang 2 album na nag-triple platinum. At sa pagkakapanalo ng parokya sa MTV Viewers' Choice Awards, makikita ang lakas ng karisma nito, hindi lamang sa mga Pilipino, kundi pati na rin sa mga fans sa karatig bansa. Si Robert Quebral ang filmmaker na nag-direct ng Harana. Sa akin siguro yung simplicity ng video for once. If you compare that particular video with yung ibang entry, siguro ang noticeable would be the simplicity of the video, yung straightforward yung niya. Dagdag pa ni Direk Robert na natural na sa parokya ang pagpapatawa, kung kaya't ang kailangan na lamang ng isang direktor na tulad niya ay hubugin,
ilagay sa forma at isa pelikula ang banda. Magaling sila magpatawa. Mga natural lang ka lang pagiging comedian talaga. Kasalukuyang ginagawa ni na Direk Robert at ng parokya ang kanilang panglimang MTV, ang Pizza Pie. Tulad ng mga naunang MTV ng parokya, naroon pa rin ang kakaibang pagpapatawa ng banda. And pag nag-aaway-away, natatakot ako kasi hindi naman kami usually nag-aaway dahil though konti lang yung times ng mga ganun. Talaga na, hindi naman. Kuwari ito, sobrang layo na to, but we never expected it. So whatever comes in the future, may we lose or, bumagsak kami, wala, ayos lang. Chamba lang daw, chamba. Nananalo kami? Oo. Chamba talaga. Banda na hindi nagseryoso. Parang gano'n. Na parang nanggago lang sa eksena. Parang gano'n. Parang nang trip lang na hindi man lang naging part ng music scene. Parang dumaan lang. Honestly, parang gusto ko lang makita na parang siguro barkada lang kami na may album. Sa gitna ng tila ba walang saysay na mga kalokohan, ay natitiyak kong may mga buto ng kabutihan na naipupunla ang bandang ito sa mga kabataan. Mula sa pagbibigay ng inspirasyon hanggang sa simpleng pagbibigay ng alib. Para sa Brigada 7, Jay Taruk reporting. Magbabalik po ang Brigada 7.